Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Kayo po ba ay natutuwa at narito tayo sa tahanan ng Panginoon? Pumalakpak nga po kayo. Ayan, tayo po ay nag-aanyaya sa atin na nandito sa bulwagan ng GCF. Maging kayo na nandyan sa online, wini-welcome namin kayo sa inyo pong pagsamba sa atin sa hapong ito. Titingnan po natin sa salita ng Diyos ang napakagandang panghihikayat o exhortation na makikita natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 99, mga talata 1 hanggang talata 5. And I will be reading it sa English po. And then I would explain kung ano po ibig sabihin nun. Ganito po ang ating mababasa dito sa Psalm 99 verses 1 to 5. Verse 1, sabi rito, "The Lord reigns, let the peoples tremble. He sits enthroned upon the cherubim. Let the earth quake." Verse 2, "The Lord is great in Zion. He is exalted over all the peoples." Verse 3, "Let them praise your great and awesome name. Holy is He." Verse 4, "The king in his might loves justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Jacob." At verse 5, "Exalt the Lord our God. Worship at His footstool. Holy is He." Alam niyo po, itong talatang ito, hindi po natin alam kung sino talaga ang tunay na may akda o author. It probably, maaring si Haring David. Ngunit ito po, sa pagsamba ay napakaganda po ng panghihikayat. Alam niyo po, sa tuwing sumasamba tayo, sa araw na ito, sa ating pagsamba, kikilalanin po natin ng ilan sa napakaraming katangian ng Diyos, which would be our basis sa ating pong pagsamba. Ano ang mga katangian na makikita natin dito sa mga talatang ito? Ang Diyos ay banal. Yan po ay given. Ang Diyos ay makatarungan. He is a just God. At ikatlo, siya po ay mapagpatawad. God is a forgiving God. At dito sa mga talata na aking pong binasa, itong gawin nating panuntunan sa ating pong pagsamba. Alam niyo po, nung kanilang kapanahunan sa Lumang Tipan, si Moses nagkulang. Si Aaron nagkulang sa Panginoon. Si Samuel nagkulang sa ating Panginoon. But when they repented, nan sila po ay nagsisi. Bagaman nakaranas sila ng disiplina ng Panginoon at hindi malayong mangyari ang pagka tayo po ay nakakasala, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Ngunit ang isang napakaganda, anuman ang ating saloobin sa mga sandaling ito, kung tayo lamang ay hihingi ng tawad, magiging malinis sa kanyang harapan, tatanggapin ng Diyos ang ating pagsamba. At ang ating pong pagsamba sa hapong ito, kikilalanin natin na ang Diyos ay makapang-iyarihan. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa napakagandang kapahayagan sa aklat na ito ng mga awit. Tunay nga, Panginoon Diyos, na pag lumalapit sa pagsamba ang inyong mga anak, nalulugod ka. Lalong-lalo na kung kami po ay lalapit sa inyo na malinis ang saloobin. Sa sandaling ito, Panginoon Diyos, tanggapin mo ang aming pagsamba, ang aming mga awitan, ang aming mga papuri. Mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan, pagpalain mo kami. Higit sa lahat, pagpapalang espiritual. Nang sa ganon, tumimo sa aming puso at isipan ng inyong salita, ito ay aming maisapamuhay. Nang sa ganon, magpakita kami ng kabanalan sa inyong harapan, maging sa aming kapwa. Ito po ang aming panalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God, in His grace, has blessed every believer with every spiritual blessing. In Him, we were chosen before the foundation of the world. In Him, we have redemption through His blood. In Him, we have obtained an inheritance. And in Him,
we were sealed with the Holy Spirit. God desires to see every believer realize our hope and our inheritance in Christ. That God's children realize the magnitude of Christ's power and glory. This is the kind of church that we should be. A church built on biblical bedrock. Our Sunday sermon series on the book of Ephesians. Mga kapatid, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 6. Babasahin po natin ang verses 14 hanggang first part ng verse 17. Ephesians chapter 6, verses 14 to 17. Ang babasahin po natin, mga kapatid, ay ang salita mismo ng banal na Diyos. Kaya tayo po ay tumayo sa pagbibigay galang at basahin natin sabay-sabay ang Ephesians chapter 6 verses 14 to 17. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Kayo po ay maaari nang umupo. Mga kapatid, natutunan na natin sa Ephesians na ang buhay ng isang Kristiyano ay puno ng pagpapala na nasa spiritual realms, spiritual blessings. Ito ay may paglakad ng karampatang paglakad sa Panginoon. At natutunan na rin natin na kasama sa buhay Kristiyano ang pakikibaka sa kaaway. Dahil nga sa realidad ng pakikibaka na ito, pinagbilinan tayo dito sa Ephesians chapter 6 na suotin ang buong baluti ng Diyos upang tayo ay makatindig sa atake ng kaaway. So yan po ang title ng ating mensahe sa hapong ito, ang baluti ng Panginoon. Ito po ay part 1. Part 2 po next Sunday. Baka po hindi nyo naintindihan yung salitang baluti, no? Yun po ang Tagalog ng armor, no? So, kung mas komportable po kayo sa armor, gagamitin ko po yung armor, no? Pero ang Tagalog po niyan talaga ay baluti, no? Sabi sa verse 13, na pag-aralan natin last time, therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Tapos sa verse 14, ang umpisa, stand therefore. So malinaw po ang utos sa atin. We need to be able to stand. Yun po ang objective natin sa ating pakikibaka. Sa ganitong paraan, sa ating pagsuot ng armor of God, hindi natin bibigyan ng palugit ang kaaway na tayo ay mapinsala niya sa anumang paraan. Sabi nga sa Ephesians 4:27 ni Pablo, and give no opportunity to the devil. No? At sa pagsuot ng baluti ng Diyos o ng armor of God, makakatiyak tayo na taglay natin ang kapangyarihan mismo ng Panginoon na walang makakasupil. Sabi sa Romans 8:31 ni Pablo rin, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Napakalakas po ng ating Panginoon.
Sa mga talatang ating pag-aaralan ngayon, ilalahad ng Apostol Pablo ang mga kailangan nating gawin upang tayo'y makatindig sa harap ng mga atake ng kaaway. So ang objective ay makatindig. No? Hindi po natin objective ang opensa. Ang pinakamalaking objective po dito ay depensa. No? Ang ginamit na larawan ni Pablo ay yung armor of God, yung baluti ng Panginoon. Marahil ginamit ni Pablo ang larawang ito, yung armor ng isang sundalong Romano, sapagkat siya'y nakatanikala sa tabi ng isang sundalo sa kanyang kulungan. So siguro habang sinusulat niya ito, o iniisip niya kung ano sinusulat niya, naisip niya na magandang ang larawan yung mga bahagi ng armor ng sundalong kanyang katabi. O baka naman naalala niya, siguro nakita niya yung armor ng sundalong katabi niya, naalala niya biglang ilang mga talata sa lumang tipan na naglalarawan ng mga iba't ibang bahagi ng armor ng ipinangakong Mesiyas na tagapagligtas. Sa Isaiah 59:17, ang sabi doon, He put on righteousness as a breastplate and a helmet of salvation on his head. Sa Isaiah 11:5, righteousness shall be the belt of his waist, and faithfulness the belt of his loins. So siguro habang tinitignan niya yung armor ng katabi niyang sundalo, naalala niya yung description ng Messiah sa aklat ng Isaiah. At nung sinulat niya ito, yun ang nag-udyok sa kanya na gamitin ang bawat sangkap ng armor of God para iparating sa atin kung anong dapat nating gawin upang tayo ay makatindig sa pag-aatake ng ating kaaway. So, makikita naman natin na dito sa larawan ng baluti ng Panginoon, ito ang karampatang larawan, parang shoot na shoot siya. Sapagkat nandito ang lahat ng ating kailangan upang makibaka sa ating kaaway. Merong 6 na sangkap ang baluti ng Panginoon na inilahad dito ni Pablo. 6. No? Yung unang 3, nung kanyang dinescribe, no, papansinin nyo dun sa teksto. So, buksan nyo yung Bible nyo, dun sa teksto nyo, makikita nyo kung paano niya inilahad yung 6. No? Kasi meron pong nuances dun sa language na ginamit niya. No? Yung unang 3 ay pinangunahan ng pandiwang having. Napansin niyo nung binabasa natin? Di ba? Sa verse 14. Having fastened on the belt of truth. Having put on the breastplate of righteousness. Having put on the readiness given by the gospel of peace. So, having. So, yung 3 una, ang ginamit niyang verb ay having. No? Bakit importante yun? Sapagkat ito ang mga bagay, siguro na unang sinusuot ng sundalo. Yun muna ang sinturon, tapos yung breastplate, no? Tapos yung sapatos, yung sandalyas. Tama nga naman. Kung iisipin natin, kung imagine natin yung pagsuot ng sundalo ng armor niya, ganun nga ho siguro ang tamang pagsuot. Tapos, itong 3 ito, yung belt, yung breastplate, tsaka yung shoes, ay lagi niyang suot. Laging suot ng sundalo sa digmaan. Kapag sila'y nasa digmaan, lagi niyang suot ang belt, ang breastplate, at ang shoes niya. Yung pangalawang 3, iba yung verb na ginamit. No? Yung para sa sword, no? At sa pananalangin. Later on, pananalangin kasama doon. No? So yung pangalawang 3, shield, helmet, and sword. No? Papansinin niyo,
ang ginamit na verb, iba. Sabi sa verse 16, take up the shield, no? With which you can extinguish the flaming darts of the evil one. 17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Take up. Ang verb, take up. No? So, ibig sabihin, iba yung pangalawang tatlo. No? Yung shield, yung helmet, yung sword. Ang mga bagay na dinadampot ng sundalo kapag siya ay haharap na sa kaaway. Nakuha niyo yung order? No? Meron pong ibig sabihin yun eh. No? Yung pong belt, lagi nating suot. Kung yun ay belt of truth, lagi natin dapat suot ang truth. Yung pong breastplate of righteousness, laging suot ng sundalo ang breastplate. Dapat lagi nating suot ang righteousness. Yung pong shoes of being ready for the gospel of peace, laging suot ng sundalo yung shoes, dapat lagi tayong handa na ipahayag ang gospel of peace. Nakita niyo, may ibig sabihin. No? Kahit yung maliliit na bagay na yon. Yung huling tatlo, ginagamit siya, shield, helmet, and sword, pagkalalaban na. So, suot na yung belt, yung breastplate, yung shoes. Pagka nariyan na ang kaaway, dadamputin na ang shield, dadamputin na ang isusuot na ang helmet, at dadamputin na ang sword. Yung sa 6 na ito, yung unang 5 ang kukunin natin this week. Bakit namin hinati sa 5? Kasi yung unang 5 ay defensive. Defensive po, pandepensa po yung unang 5. No? So yung belt, yung breastplate, yung shoes, yung shield, yung helmet, defensive weapons po siya primarily. Yung sword, offensive weapon na po siya. No? Although defensive weapon din po siya, offensive weapon na po siya. At of course, yung pananalangin, yan po ang pinaka-offensive weapon natin bilang mga mananampalataya. So ang titignan natin ngayon, yung unang 5, no? Yung next week, titignan natin yung offensive weapon. Ngayon, titignan natin yung defensive weapon. Bakit? Kasi ang primary objective ay to stand. Defense ang primary objective. So, titignan natin yung mga defensive weapon. So, tingnan natin yung una. Ang una natin makikitang katotohanan dito, kailangan nating yakapin ang ibinigay niya na katotohanan. Yakapin ang binigay niya na katotohanan. Tingnan niyo yung verse 14. Having fastened on the belt of truth. Sinturon ang nagbibigkis ng lahat ng damit at gamit ng isang sundalong Romano. Ito ay tanda na siya ay naghahanda na, nagumalaw at makibaka. Ang sundalong Romano noon, merong suot na tunic, parang underclothing. Para siyang isang blouse, no? Na hanggang tuhod, no? O hanggang sa middle ng thigh. Yun po ang suot niya sa ilalim ng lahat ng kanyang armor, no? Bago siya makapagsuot ng kahit na ano pang piece ng armor, kailangan niyang bigkisin yung laylayan ng kanyang damit, iaakit niya sa taas, babalutin niya ng belt. Yung belt po gawa sa leather, at yung belt po sa harapan, meron pong parang laylayan na nagpo-protect ng loins ng sundalo. So ganun po ang itsura ng belt. Ang sabi dito, ang belt po is the belt of righteousness, the belt of truth pala, belt of truth. So gayon din, ang katotohanan ng salita ng Diyos ang dapat nagbibigkis ng lahat ng aspeto ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Kung paano binibigkis ng belt ng isang sundalo ang lahat ng kanyang damit at gamit, kasi pati pansakbit ng kanyang sword ay sa belt, no?
Ganon din sa atin mga Kristiyano, ang katotohanan ng salita ng Diyos ang dapat nagbibigkis sa ating buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:13-16 ay ganito, "Therefore, preparing your minds for action," yung pong original na salita, girding up your minds. No? Pinagbibigkis ang inyong pag-iisip, ang inyong buong pagkataong, lahat ng aspeto ng inyong buhay. Preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. And as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, "You shall be holy, for I am holy." Nag-uumpisa po yun when you prepare your mind for action. Pagka binibigkis nyo ng inyong buhay ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ang isang buhay na balot at nakayakap sa katotohanan ng Diyos ay isang buhay na mahirap sirain ng kaaway. Ang pangunahing sandata ng kaaway sa atin ay kasinungalingan, lies. Sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng mga sinungaling. Di ba sa John 8:44, ang sabi ng ating Panginoon, tinuturo niya yung mga religious leaders, sabi niya, "You are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth." Kaya ang panlaban sa kanya is the belt of truth. Because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. So ang kanyang weapon ay lies. Ang ating panangga ay truth. Yun ang ibig sabihin ng belt of truth. Yakapin ninyo ang ibinigay niya na katotohanan sa salita ng Diyos. Ginamit yun ni Kristo sa kanyang temptation, di ba? Matthew 4. Nag-quote pa si Satanas from Scripture. Kinote niya ang Psalm 91. Sabi niya, pwede ka magpatira pa, itapon mo ang sarili mo dito sa tore na ito at ikaw ay sasaluhin ng mga anghel. Kasi yun ang sabi ng Psalm 91. Sinagot siya ni Kristo 3 beses. Anong pinagsagot ni Kristo? Salita ng Diyos galing sa Deuteronomy 6. Man shall not live by bread alone, sabi niya. You shall not test the Lord your God. You shall worship the Lord your God alone. 3 beses niya sinagot ang diablo, 3 beses nagmula sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ang katotohanan ng Diyos, ang ating depensa sa mga kasinungalingan ng kaaway. Kaya yakapin natin ang ibinigay niya na katotohanan. So yun ang una. Pangalawa, ipamuhay natin ang taglay na natin na katuwiran. Ipamuhay natin ang taglay natin na katuwiran. Second part ng verse 14. And having put on the breastplate of righteousness. Breastplate, yun po yung armor na nandito sa taas ng katawan. Ang breastplate po ang suot ng sundalo upang protektahan ang kanyang torso. No? Mula sa balikat hanggang sa bewang. At ang kanyang likuran. Ang pinoprotektahan po ay ang puso, ang baga, at masiselang organs ng katawan. Sapagkat kung doon siya tamaan, siya ay talagang mapipinsala. Ngayon, itong breastplate ay larawan ng Mesiyas at ng kanyang pagliligtas na marahil naalala ni Pablo. Sa Isaiah 59:17, yun po ay isang messianic na portion ng Isaiah. Isaiah 59:17, ang description sa Messiah is, He put on righteousness as a breastplate. Sa Isaiah 61:10, ang sabi doon, messianic din po yun, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall exult in my God, for He has clothed me with the garments of salvation, He has covered me with the robe of righteousness. Doon naman robe, pero righteousness din po.
So siguro yung po mga images na pumasok sa ulo ni Pablo. Kaya ginamit niya dito, breastplate of righteousness. Ang katuwiran po o righteousness na ito ay ang righteousness ni Kristo Jesus na Kanya nang ibinigay sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. 2 Corinthians 5:21, di ba? For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him, in Christ, we might become the righteousness of God. So taglay na natin ang pagiging matuwid ni Kristo Jesus. At ang Kanyang katuwiran ay walang bahid. Perfect righteousness. Yun po ay taglay na natin. Sa mata po ng Diyos, positionally, ang tingin niya po sa atin, ang nakikita niya po ay ang perfect righteousness ni Kristo Jesus. So hindi po sinasabi dito na kailangan yung, kasi ang sinusulatan niya dito mga believers na eh. So hindi niya sinasabi dito na kailangan yung ulit-ulitin na suotin ang righteousness ng Panginoon kasi suot na niya. Tsaka tandaan niyo yung obserbasyon natin noong una. Yung breastplate palaging suot ng sundalo. So gayon din tayo, palagi nating taglay ang katuwiran ni Jesus na siyang nagliligtas sa atin. Ngayon aakusahan tayo ni Satanas dahil sa ating pagiging makasalanan. At totoo naman na tayo ay makasalanan. Ngunit ang katuwiran ni Kristo ay Kanyang ibinigay sa atin upang ating panlaban sa mga akusasyon ng kaaway. Sasabihin ng kaaway, si BJ, makasalanan yan. No? Pero ang aking panlaban sa Kanya, natatakpan na ng katuwiran ni Kristo ang aking puso. Hindi mo na ako pwedeng akusahan. Kasi napagbayaran na niya sa krus ang aking kasalanan. Ang katuwiran ni Kristo, kung ito nga ay natanggap na natin, dapat nakikita sa ating pamumuhay. So saving faith is living faith. Yung righteousness natin, positionally, dapat maging righteousness practically. So dapat na ipapamuhay natin. Sabi ng Ephesians 4:24, di ba? Napag-aralan natin to nung Easter Sunday. And to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Tayo ay banal. Tayo ay binanal. Tayo ay matuwid sa mata ng Diyos. Datapwat, dapat mamuhay tayo ayon sa katuwiran na ating nang tinaglay. Si Satanas ay isang akusador, ngunit hindi niya maaaring akusahan ng isang Kristiyanong matuwid ang pamumuhay. Kaya having put on the breastplate of righteousness. Ang isang matuwid na buhay, ang ating depensa sa mga akusasyon at paninira ni Satanas. Kaya ipamuhay lagi, mga kapatid, ang taglay na natin na katuwiran. So yung katotohanan na bumibigay sa ating buhay, ang nagsasabi sa atin kung ano ang matuwid, yung ating katuwiran na nasa puso na natin, ipamuhay natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil tayo'y matuwid na sa mata ng Diyos, sikapin natin na tayo ay mamuhay na matuwid sa mata ng tao. Yun po ang ating depensa sa mga akusasyon ng kaaway. Pangatlo, ipahayag ang nakaliligtas na ebanghelyo. Yan po yung nasa verse 15. Sabi sa verse 15, and as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Aaralin po natin yon. Having put on the readiness given by the gospel of peace. Ang sapatos ng isang sundalo ay actually sandalyas. Yung sandalyas niya ay maraming leather strap na itinatali para firmly nakadikit sa paa niya yung kanyang leather na sandals. Bukas po yung sandalyas na yun, pero maraming leather strap yon. Hanggang sa bandang tuhod ang leather strap niya. Kaya talagang dikit na dikit yon sa kanyang paa. At yung swelas po niya ay may mga pako. Hobnails tawag nila.
tatluhang pako na gano'n nakalawit, no? Bakit? Para kumapit sa lupa. Kasi nga defensive ang shoes. No? So kung sila ay sasalubungin ng kaaway, sila ay makakatindig sapagkat ang kanilang sapatos ay may mga pako na pwedeng pangkapit sa lupa. So napakagandang picture po yon ng ating buhay spiritual, ng ating pakikibaka sa kaaway. Sa kanyang pag-aatake, kailangan suot na natin yung sapatos natin para tayo makatindig. Ngayon, ang sinabi dito, ang shoes daw is the readiness given by the gospel of peace. Diba? Having put on the readiness given by the gospel of peace. Ngayon, yung pong salita na yon, having put on the readiness, maaari ding isalin na tumindig sa patag na pundasyon, to stand on a firm foundation. So yung pong isang alternative na translation nun. So kung ganun po ang salin, kung yung gospel of peace po ay pagtindig sa isang patag na pundasyon, kung ganun po ang salin, ang interpretasyon nun, hindi na tayo dapat matakot sa pag-atake ng kaaway sapagkat tayo ay panatag na sa isang tiyak na pundasyon dahil sa ating kaugnayan sa Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tinanggap na natin ang gospel of peace, datapwat tayo ay may peace with God. Saan natin makikita yon? Romans chapter 5, verse 1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Peace with God. Hindi peace of God. Iba yon. Meron din tayo nun. Pero wala kang peace of God kung wala kang peace with God. Bakit natin kailangan ng peace? Sapagkat kaaway tayo ng Panginoon, di ba? Sabi sa Ephesians 2, tayo ay sumusunod sa prince of the power of the air, tayo ay kasama sa mga sons of disobedience, tayo are objects of His wrath. Doon tayo nagmula. Pero tayo kanyang niligtas. At dahil tayo ligtas na, tinanggap natin yung gospel of peace, meron na tayong peace with God. At hindi na tayo pwedeng atakihin ng kaaway na siguro hindi ka paligtas. No? Kasi hindi ka pa mabait eh. Masungit ka pa rin. Mainitin pa rin ang ulo mo. Lalo na pag nagmamaneo ka sa kalye. Pero, ang ating sagot sa Kanya, I have peace with God. Sapagkat tinanggap ko na yung gospel of peace. Yun po ang isang interpretasyon. Ngayon, merong pangalawang interpretasyon, yung katagang put on the readiness given by the gospel of peace. Merong pangalawa. Ang ibig sabihin nun, ay yung pagiging handa or prepared na ipahayag ang ebanghelyo na nagdadala ng kapayapaan. So being prepared to preach the gospel. Hindi lang nakatayo sa foundation ng gospel of peace, kundi prepared to preach that same gospel. Ngayon, pwede rin talaga yung interpretasyon na yun. At karamihan nga ng komentarista, yun ang kanilang interpretasyon. Kasi, kung tayo po ay handa na ipahayag ang gospel of peace, mas marami pa ang magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Mas marami pang tatanggap ng gospel of peace, mas marami pang magkakaroon ng peace with God. Yun po ang pangalawang interpretasyon. So, ang kautusan sa atin, ipahayag natin yung totoo na sa ating puso. Dahil nga tayo ay may peace na with God, paramihin natin ang mga may peace with God. Yun ang sinasabi ng shoes. Yun ang sinisimbolize ng shoes. Kasi pag may shoes ka, pwede kang lumakad, pwede kang gumala, pwede kang maglakwatsa. Pero ibig sabihin, kung maglalakwatsa ka rin lang, magpunta ka na dun sa lugar kung saan ikay makakabahagi ng ebanghelyo. Ito marahil ang larawan na nakita ni Pablo kasi sa Isaiah 52:7, ang sabi doon,
How beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news, who publishes peace, who brings good news of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. How beautiful are the feet. In fact, kinote niya yon sa Romans 10:15. Sa Romans 10:15, ang sabi ni Pablo, and how are they to preach? Kasi sabi nga niya, di ba? How are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, kinote niya ngayon si Isaiah, how beautiful are the feet of those who preach the good news. So alam natin, siguro nasa isip niya, ang gusto niyang sabihin dito, kailangan handa tayong ipangaral, ipahayag ang ebanghelyo ng kapayapaan ng Diyos. Para mas marami pa ang lumapit sa Kanya at magkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Alam natin yun kasi pag bumaba kayo sa verse 19, yun ang prayer request niya eh. Sabi niya, and also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. Ayun yung prayer request niya eh, sa huli. So siguro yun ang iniisip niya. Yung readiness, prepared readiness of the gospel of peace, dahil handa tayo na ipahayag. Ipahayag ang isang katotohanan na depensa natin sa akusasyon ng kaaway. So yun yung unang ibig sabihin, di ba? Meron na tayong katiyakan, meron na tayong peace with God. So datapat, kung meron na kayong peace with God, ipangalat nyo pa. Para mas marami ang magkaroon ng peace with God. So yun yung pangatlo. Pangapat. Kumapit sa ibinigay na niya na pananampalataya. Kumapit sa ibinigay niya na pananampalataya. Lahat ito ibinigay niya. Katotohanan, katuwiran, kapayapaan, ngayon, pananampalataya. Lahat ito galing sa ating Panginoon. Wala naman dito na galing sa atin eh. Kaya nga sabi niya, ito yung armor, put it on. Suotin ninyo. Diba? So, sa Panginoon ang galing ito. Ngayon, obserbahan natin, pagdating natin sa verse 16, nagbago nga yung verb na ginamit. Imbis na having put on, parang past action continuing in the present. No? Palaging mong suot dapat ang belt, ang breastplate, ang shoes. Pagdating sa verse 16, take up the shield. Hindi na siya past action continuing in the present, present action siya. So, tuwing kailangan mo, take up the shield, take up the helmet, take up the sword of the Spirit. So, sa verse 16, talagang nagbago. Sa ibang salin, yung umpisa kasi ng verse 16, ang sabi, in all circumstances. Sa ibang version ng Bible, sa English version, ang pagkakatranslate doon, na tama rin naman, in addition to all of this. So, ibig sabihin, kung yun nga yung translation, kung suot mo na yung belt, suot mo na yung breastplate, suot mo na yung shoes mo, in addition to all of this, idagdag mo pa sa lahat ng circumstances na tuwing kailangan mo, pagka meron ng digmaan, pagka meron ng kaaway, take up yung tatlo, shield, helmet, sword. So alam natin na yung gamit niya, hindi siya palaging suot, kundi kailangan mong damputin para magamit. Okay, so ganun ang dapat nasa kaisipan natin. In all circumstances, sabi ng verse 16, take up the shield of faith. So yun ang una. With which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Ngayon, yung kalasag dito o shield na tinutukoy dito ay hindi yung kuminsan nakikita natin sa pelikula na maliit na bilog. Kung napanood niyo yung movie na Gladiator, meron silang madalas na shield na maliit na bilog. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy dito ay yung thurion. Malaki pong shield to. Mga kasing tangkad na misis ko. No? Ang shield na to. Kanya. So pwede siyang tumayo doon, hindi po siya lalampas doon sa shield. Para siyang pintuan. Mga 4 or 5 feet by 2 feet. Malaki yung shield. Tapos,
Nakakurbada po siyang ganyan para pwede kang tumayo sa likod. Pag nakayuko ka, hindi ka matatamaan ng kahit na anong pana sa'yo. No? At madalas, itong shield na to, so malaki siyang shield. No? Binubuhusan nila ng tubig o nilulubog nila sa tubig kasi meron siyang balot na leather. Pagka nilubog mo sa tubig, masosoak yun with water. So pagdala mo siya at pinana ka with the flaming darts of the evil one, no? Mamamatay yung apoy, hindi kakalat. Ang panangga ng isang Kristiyano sa atake ng kaaway ay ang kanyang pananampalataya sa Diyos na nagbibigay tagumpay sa atin. It is our faith, through our faith, that we overcome. Yan ang nagbibigay ng tagumpay. Saan natin nakita yun? 1 John chapter 5, verse 4. 1 John 5:4. For everyone who has been born of God, mga Kristiyano yun, lahat ng born again. For everyone who has been born of God overcomes the world. May victory na tayo over the world. Paano? And this is the victory that has overcome the world, our faith. Hindi yung personal faith mo sa kahit na ano, kundi your faith in God. Yung faith in God na ibinigay niya sa iyo upang ikay maligtas. Ephesians 2:8 and 9. Yung faith na yon. Yon ay, sabi ni Dr. Warren Wiersbe, yon ay saving faith sa Ephesians 2:8 and 9. No? Pero ito ay living faith. Ito ay pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, pagtitiwala sa katapatan ng Diyos, natutuparin niya ang lahat ng pinangako niya sa atin, pagtitiwala sa katotohanan ng kanyang salita. Faith in God, yung pong shield of faith. Sa tibay nun, pwede kayong magtago at magkubli sa Kanya. Yung po ang picture na pinapresent ni Paul. Sabi sa Psalm 18:30 ay ganito. Psalm 18:30. This God, His way is perfect. The word of the Lord proves true. He is a shield for all those who take refuge in Him. He is our sun and shield, sabi ng ibang psalm. Siya ang ating kalasag. He is our refuge and strength. Ang flaming darts of the evil one ay mga kasinungalingan, mga masasamang kaisipan, malalaswang kaisipan, pagkapuot sa kapwa, pagdududa sa katapatan ng Diyos, pagnanasa ng laman na ipinupukol sa atin ng ating kaaway. Kung minsan, hindi natin nahahalata. Nagdadaan sa mga pelikula ng ating pinapanood, mga libro na ating binabasa, mga website na ating sinesurf, mga profiles na ating sinusundan sa social media. Kung minsan may mga pana na ang evil one, nagbibigay ng pagdududa, nagbibigay ng discouragement, nagbibigay ng temptation sa atin. Alam ng ating kaaway ang ating kahinaan. Kaya doon niya tayo titirahin. Ano ang ating panangga laban sa pagdududa at sa panghihina ng loob? Ang ating pananampalataya sa katapatan at sa kapangyarihan ng Diyos. So yun po ang ibig sabihin ng shield of faith. Pananampalataya sa Diyos, ang ating depensa sa paninira ng demonyo ng ating testimonyo. Naalala nyo, sinabi ko last time, hindi na tayo pwedeng mawala ng salvation, di ba? Hindi na niya pwedeng talunin si Kristo doon. Nanalo na si Kristo doon. Hindi na mawawala ang ating salvation. Ang pwedeng mawala sa atin ay ang ating testimony, ang ating joy, at ang ating assurance. Yun ang tinitira ng kaaway. At siya ay nagpapana ng flaming darts, ng arrows, kasi pag tinamaan tayo at hindi tayo nakasangga ng shield of faith, maaaring magkaroon ng sunog sa ating buhay.
Yun po ang proteksyon na binibigay ng shield of faith. Panlima at huli, asahan ang ating tiyak na kaligtasan. And take the helmet of salvation. Verse 17. Doon po tayo hinto. Susunod po yung sword of the Spirit. Next week po yun. No? So hanggang kalahati lang po tayo ng verse 17. And take the helmet of salvation. Ang helmet ay sinusuot ng sundalo, siyempre sa ulo. Kaya siya helmet eh. No? Ang pinoprotektahan dito ay ang utak. Sapagkat kapag ang utak ang nayanig at napinsala, ang buong pangangatawan ng isang tao ay mapipinsala na rin. Sapagkat ang utak ang headquarters ng buong pangangatawan natin. At madalas, yun ang tinitira ng kaaway. Yun ang tinatarget ng pana ng kaaway. Yun ang tinatarget ng doubt, ng discouragement, yung ating utak. So, sabi niya, kailangan suotin natin, take up, pag kayo haharap na sa kaaway, no? Take up the helmet of salvation. Hindi ibig sabihin na you pray to receive Christ ulit. Hindi po ganoon. Kasi tandaan nyo, ang sinusulatan niya, mga believers na eh. So ano ibig sabihin nito? Gayon din, ang pag-iisip ng isang Kristiyano ay nais pinsalain ng kaaway. Sa pamamagitan ng pagdududa, doubt. Di ba si Eve? Ganon niya tinempt si Eve, di ba? Did God really say? Sabi ni Satanas kay Eve. Doubt. So pinakita ni Satanas na, actually, kung kakainin mo yung prutas na yan, magiging parang Diyos ka. So, pinagdudahan ni Eve yung pangako ng Diyos at siya'y nagkasala. Ganyan tayo tinitira ng kaaway sa ating kaisipan. So dapat suot natin yung helmet of salvation. Ang larawan ng helmet of salvation, nakuha marahil din ni Pablo sa Isaiah 59. Binasa natin kanina to, he put on righteousness as a breastplate and a helmet of salvation on his head. Yun ang picture ng Messiah. At ang kaligtasan na ito ay ang inaasahan nating lahat sa langit. So hindi ito yung magpe-pray ka to receive Christ so that you will get saved. Hindi po. No? Pag nagawa mo na yon, kayo'y born again na, no? Kayo'y born again na forever. Di ba? Ang salvation na tinutukoy dito ay yung sinasabi sa 1 Thessalonians 5:8. 1 Thessalonians 5:8. But since we belong to the day, sabi ni Pablo doon, hindi tayo yung belonging to the night. Hindi na tayo sons of disobedience. Hindi na tayo followers of darkness. Since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. Yung salvation na yun, yung salvation natin pagkatapos ng buhay na ito. Yung ating pagpunta sa langit. Yung pagwawagi ng ating salvation at makarating tayo sa kalwalhatian ng Diyos. Ito ay hindi paulit-ulit na tinatanggap, mga kapatid. Ito ay atin na meron na tayong salvation. Ang salvation na tinutukoy dito, yung hope ng ating salvation. Yung darating na kalwalhatian ay pinangako ng Diyos sa atin. At ang dami niyang pangako sa Biblia. Babasahin ko ang ilan. John 6:39. Maganda itong basa-basahin ninyo kasi nakaka-encourage siya. Kapag kayo nadi-discourage, kapag kayo nagdududa, ako ba talagang saved? No? Ako ba nanghihina na ang inyong katawan? Katulad ko, matanda na ako, so marami na akong nararamdaman na kung ano-anong nangyayari sa kaso-kasuan ko. No? So kung minsan ginagamit yun ng kaaway na pagdudahin tayo na, malapit ka nang mamatay, handa ka na ba? No? Sabi ng Panginoon sa John 6:39. And this is the will of Him who sent me. Ito ang will ni God. That I should lose nothing of all that He has given me, but raise it up on the last day. I will lose nothing. I will lose no one.
Sa John 10:28, ito alam niyo na to. Diba? Yung Good Shepherd na speech niya, sabi niya, John 10:28, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Never, tsaka no one. Yan ang assurance natin, mga kapatid. Ito pa, Romans 8:38-39. Sabi ni Pablo, for I am sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Yung lahat ng mga evil forces ng kaaway na binanggit niya sa verse 12, lahat yun in-enumerate ni Pablo sa Romans 8. Walang kahit na isa ron ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo Jesus. Kaya sinabi niya sa Philippians 1:6, di ba? And I am sure of this, sabi niya. Philippians 1:6. And I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion. Teleos, completion, tapos, finish, at the day of Jesus Christ. Yan ang mga pangako niya sa atin. Yan ang isusuot niyo. Yung hope of our salvation is sure. Memoryahin niyo yung mga tekstong yun. At sa tuwing kayo pinagdududa ng kaaway, sabihin niyo lang sa Kanya, I know, He will lose no one. He will lose nothing. He will complete the work that He has started in me. Nothing can separate me from the love of Christ. Nothing. Katiyakan ng kaligtasan kay Kristo ang ating depensa sa kawalan ng pag-asa na dala ni Satanas. Kaya asahan natin ang tiyak na kaligtasan natin. The hope of our salvation. So bilang hamon, mga kapatid, at dito po ako magtatapos, huwag natin maliitin ang lakas at kapangyarihan ng kaaway ng ating kaluluwa. Huwag niyong tatawaran ang kanyang lakas. Alam na natin na gagawin niya ang lahat upang sirain ang ating testimonyo, upang tayo ay hindi maging epektibo sa paggawa bilang mga disipulo ni Kristo Jesus. Yun ang kanyang pakay. So we need to stand. Ang sabi ni Pablo sa Romans 13:14, let us put on Jesus Christ. Sabi niya, Romans 13:14, but put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to gratify its desires. So yung pag-put on po ng armor, kung papansin ninyo, ang bawat sangkap doon ay ang ating Panginoong Jesus. Siya ang katotohanan. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Siya ang ating katuwiran. 2 Corinthians 5:21, and He was without sin, was made sin for us, so that we might have the righteousness of God. Siya ang kapayapaan na dala ng Ebanghelyo. Sabi sa Ephesians 2:14, for He Himself is our peace. So siya ang katotohanan, siya ang katuwiran, siya ang kapayapaan. Siya rin ang ating pinananampalatayanan. Ephesians 1:13, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. At siya rin ang ating kaligtasan. 1 Peter 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Siya ang ating katotohanan, katuwiran, kapayapaan, pananampalataya at kaligtasan. Kaya labanan natin yung mga pakana ng mga kaaway natin. Suotin natin ang buong baluti ng Diyos na Kanya nang ibinigay sa atin. Katotohanan, katuwiran, ang Ebanghelyo, pananampalataya, at kaligtasan. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong tagubilin sa amin sa hapong ito. Nawa, Panginoon, kami ay sumunod at sa tuwi-tuwi na sa aming paggising sa bawat araw
bilang mga sundalo ng Panginoong Hesus. Bigyan mo kami ng kalakasan na suotin ang lahat ng bahagi ng inyong baluti na inyong nang binigay sa amin. Na aming isuot sa aming buhay ang aming Panginoong Hesus, na siya naman naming pinananampalatayanan, na siya namang nagliligtas sa amin. Nawa ito ang maging kaugalian namin sa bawat umaga na kami gigising, na aming suotin ang aming Panginoong Hesus. At dahil dito kami ay makatindig sa pag-aatake ng kaaway. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.